Sa ibang dako ng mundo, isang magandang umaga, isang magandang tanghali, isang magandang hapon, at isang magandang gabi po sa ating lahat. So, narito na naman tayo para mag-aral ng kanyang banal na salita. So, bago ang lahat, humingi po tayo ng gabay sa ating Diyos na buhay para pagnilayan ang kanyang banal na salita upang ito'y maging mabunga at matagumpay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na may pinaglilingkuran sa Espiritu at katotohanan, ang Diyos na may gawa ng langit, lupa, dagat at lahat ng bagay na nasa kanila. Ganon din ang Diyos na may gawa sa amin. Sa pangalan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, naririto na naman kami upang humingi sa iyo na gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Hugasan po kami lahat sa mantsa ng kasalanan at gawing karapat-dapat. At sa pamagitan ng kapangyarihan ng dugo naming Panginoon, inaangkin namin na kami ngayon ay malinis at karapat-dapat na, O Lord God. Kaya patuloy namin inilagak sa iyo sa mga oras na ito ang kabuuan ng aming pag-aaral ng iyong banal na salita. Kaya banal na Espiritu, patuloy mo kaming puspusin na iyong banal na presensya para magkakaroon kami ng karunungan na nanggagaling sa iyo upang lahat ng mga salita mo ay tumimo sa aming mga puso at ito'y maging gabay sa aming pangaraw-araw na buhay para hindi masayang ang ginawa ng aming Panginoon na inihayag na siya ang Mesiyas at talagang ibinigay niya ang kanyang buhay para magkaroon kami ng kaligtasan. Kaya Lord, inaangkin namin ang 100% tagumpay at sa lahat ng may mga problema, ikaw na po magbibigay ng solusyon. Sa lahat ng may mga karamdaman mula ulo hanggang talampakan, ikaw na po ang magbibigay ng kagalingan. At sino man ang may mga suliranin, ikaw na po ang magbibigay ng kapayapaan. Ito't samot dalangin namin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesucristo kami nananalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At isang magandang Lunes po sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan. At ang ating pagnilayan sa hapong ito, mga kapatid, ay ang Ebanghelyo ngayong araw na ito. Ang Ebanghelyo hango po sa sulat ni San Lucas, Kabanata 4, talata 16 hanggang 30, mga kapatid. Luke chapter 4 verses 16 to 30. At ganito po yung ating mababasa, mga kapatid, sa wikang sarili, mga kapatid, sa wikang Filipino. Sabing ganito: umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa. At ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakikita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil, at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. At sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan
samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum. At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon at 3 taon kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit, hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Sa dami-dami ng mga kitongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sina Aman, pang taga Syria, ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Mga kapatid, mga kaibigan, ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So, my dear brothers and sisters in Christ, muli po, pinagpalang Lunes po sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan. At sa ibang dako naman, isang magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. So, ang ating mensahe na pagnilayan sa oras na ito, mga kapatid, mga kaibigan, pamamagatan natin sa wikang banyaga, Jesus Christ is rejected at Nazareth. Jesus Christ is rejected at Nazareth. Hindi tinanggap ang Kristong Jesus sa Nazareth. Hindi tinanggap ang Kristong Jesus sa Nazareth. Jesus Christ is rejected at Nazareth. So dito natin makita, mga kapatid, mga kaibigan, na ang ating Panginoon ay hindi tinanggap sa pinaglakihan niyang lugar, mga kapatid. Malinaw po ang binasa natin sa verse 16, mga kapatid, na umuwi si Jesus sa Nazareth na kanyang nilakhan. Ibig sabihin doon siya lumaki, mga kapatid, sabagkat ang ating Panginoon ay hindi naman ipinanganak doon sa Nazareth, mga kapatid, kundi siya ay ipinanganak doon sa Bethlehem, mga kapatid, mga kaibigan. So, my dear brothers and sisters in Christ, my dear friends, kaya totoo talaga ang hula, mga kapatid, mga kaibigan, tungkol sa ating tagapagligtas, ang Mesiyas na walang iba, si Jesus, mga kapatid, na siya po, mga kapatid, mga kaibigan, ay siya po ay ipanganak doon sa Jerusalem, mga kapatid, Bethlehem, my dear brothers and sisters in Christ. Kaya, my dear brothers and sisters in Christ, my dear friends, ay pinapakita din dito
kung ano ba talagang klase ang lugar na ito na Nazareth, kung saan lumaki ang ating Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya, hindi po hindi tayo magtataka na si Nathaniel, mga kapatid, kung balikan natin yung mga nakaraang ebanghelyo na ating pinagnilayan, na nakapagsabi si Nathaniel, mga kapatid, na mayroon bang mabuti na manggagaling sa Nazareth? Sapagkat, mga kapatid, mga kaibigan, makita natin kung ating nasubaybayan, yung ating nabasa, mga kapatid, mga kaibigan, na lahat na nandoon sa sinagoga, mga kapatid, ay galit na galit. Take note, lahat na nandoon ay galit na galit at gusto nilang patayin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya grabe talaga ang pagkabulag, mga kapatid, na mga taong ito sa kadiliman, sa impluensya ng kasamaan, mga kapatid, na dulot ni Satanas, mga kapatid. Kaya dito, my dear brothers and sisters in Christ, para malalim nating maintindihan itong pagtakwil, yung hindi pagtanggap ng Kristo Jesus sa Nazareth, mga kapatid, may 5 puntos tayong pag-usapan dito. So, ang una, mga kapatid, mga kaibigan, ay makita natin sa verse 16 and 17. So, ano yon, mga kapatid? Jesus comes to the synagogue in Nazareth. Jesus comes to a synagogue in Nazareth. Pumunta ang Kristong Jesus sa isang sinagoga sa Nazareth, mga kapatid. So, actually, makita natin dito, my dear brothers and sisters in Christ, sa verse 16 na ito, na ito na yung kinagawian o custom ng ating Panginoon, na every Sabbath, mga kapatid, sa araw ng pagpapahinga, ay pamamahinga, sa araw ng pamamahinga, kinagawian ng ating Panginoon na pumunta siya sa sinagoga. So, ano ba tong sinagoga, mga kapatid? Ito yung kung saan, my dear brothers and sisters in Christ, sa isang lugar ay gumawa sila, mga kapatid, na sila doon ay sasamba at mag-aral ng banal na salita ng Diyos. Siyempre, kasama na doon, mga kapatid, yung pagpuri sa Diyos na buhay, mga kapatid, mga kaibigan. At alam nyo ba na ang kinagawian ng ating Panginoon ay palagi siyang nagpupunta dito sa sinagogang ito. At makita din, my dear brothers and sisters in Christ, my dear friends, na sa lahat ng mga tao, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus ang siyang hindi na kailangan pumunta sa sinagoga para sambahin ang Diyos na ito at papurihan at pag-aralan ng kanyang banal na salita, sapagkat ang ating Panginoon ay Diyos na mismo. Pero alam nyo, mga kapatid, kahit Diyos siya, pinapakita talaga niya, mga kapatid, mga kaibigan, na siya po ay uhaw at gutom at handa talagang sumunod sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya, kinagawian na niya na pumunta sa sinagoga, mga kapatid, para magpuri at mag-aral ng banal na salita. Nakakalungkot, mga kapatid, tayo mga tao, tayo na minsan impluwensyahan ng kaaway, minsan, mga kapatid, mga kaibigan, tayo po ay naimpluwensyahan ng kadiliman na ito,
tayo pa ang hindi regular na sumasamba, na nagpupuri at nag-aaral ng kanyang banal na salita. Kaya ang ating Panginoong Hesus talaga, ang Kristong Hesus na ito ay talagang, mga kapatid, mga kaibigan, siya po ang dakilang halimbawa sa atin. He's a great example to each and every one of us. So, yan mga kapatid. At makita rin natin dito sa kanyang pagpunta sa sinagoga na ito, mga kapatid, sapagkat usually, ang mga ginagawa sa sinagoga, mga kapatid, mga kaibigan, ay sila po ay nananalangin, tapos magpuri, tapos babasahin, mga kapatid, mga kaibigan, ang batas, yung nasa 5 books of Moses, mga kapatid, mga kaibigan, at babasahin din ang mga sulat ng mga propeta, at may magtuturo nito, lalo na mga kapatid, mga kaibigan, kung may marurunong na bisita, a learned visitor, mga kapatid, mga kaibigan. Gaya ng, for example, nakapagbisita ang isang eskreba, nakapagbisita ang mga pariseyo, kaya sila ang binibigyan, mga kapatid, mga kaibigan, ng pagkakataon na magturo doon. At dito makita natin, mga kapatid, mga kaibigan, na ang ating Panginoon bilang regular siya dati sa pag-attend dito, mga kapatid, dan nakita nila na ang ating Panginoon, nandoon yung katalinuhan, nandoon yung karunungan, nandoon yung wisdom and knowledge niya tungkol sa salita ng Diyos. Kaya binigyan siya, mga kapatid, muli ng pribilehiyo para magturo muli sa kanila, mga kapatid. Lalo na siguro, mga kapatid, mga kaibigan, yung naririnig nila tungkol sa ginagawa ng ating Kristo Jesus, ang ating Panginoon, mga kapatid. Okay. So, makita rin natin dito, mga kapatid, yung pangalawang puntos is Jesus reads from Isaiah 61 verse 1 and 2. Jesus reads from Isaiah 61 verse 1 and 2. At binasa ng ating Panginoon sipi na sinulat ni Isaias sa kabanata 61, 61, talata 1 hanggang 2, mga kapatid, mga kaibigan. So, makita natin dito, my dear brothers and sisters in Christ, my dear friends, na sabi sa wikang banyaga, the Spirit of the Lord is upon me. Ang Espiritu ng Panginoon ay suma sa akin. Actually, makita natin to sa verse 18 and 19. Itong pangalawang puntos. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon, mga kapatid. Okay. So, makita din dito, my dear brothers and sisters in Christ, my dear friends, na ang nagbabasa nito o ang naghayag nito sa sulat, sa sipi na ito na sinulat ni Isaias, mga kapatid, ay walang iba, ang Mesiyas o ang Kristo, mga kapatid. Kaya makita natin dito na ang Kristo, ang Mesiyas, mga kapatid, mga kaibigan, ay may solusyon sa mga limang maging resulta sa kasalanan o limang mga bunga o mga dala ng kasalanan nito. So ano-ano yung mga lima na yon, mga kapatid, mga kaibigan? Ang kasalanan ay tayo po ay
pahihirapan, mga kapatid. So, salamat sapagat pumarito na ang Mesiyas, ang Kristo, para magbigay ng mabuting balita para tayo ay iahon sa tinatawag na kahirapan na ito. Kahirapan physically at kahirapan spiritually, mga kapatid. Okay, ano pa? Ang pangalawa, mga kapatid, mga kaibigan, ay tayo po ay ang kasalanan na ito ay magbibigay sa atin, magdurog sa ating mga puso, mga kapatid. Kaya ano nangyari? Isa sa bunga ng kasalanan na ito ay magdurog sa ating mga puso. Kaya actually, ang tao po, mga kapatid, mga kaibigan, in the very first place, ginawa siya ng Diyos na ang puso niya ay katulad ng sa Diyos, mga kapatid. Pero nakakalungkot dahil sa impluensya ng kadiliman na ito, sa impluensya ng kasamaan na ito, ay naging maitim na rin ang kanyang puso. Naging makasalanan na rin ang kanyang puso. Kaya ang puso na dinesign ng Diyos ay, mga kapatid, nadurog ito at napalitan ng puso na puno ng kasamaan. Kaya nga minsan, mga kapatid, mga kaibigan, pag tayo po ay may nakita na grabe kalupit, grabe kasama, ang masasabi natin sa kanila, wala ka bang puso? Mga kapatid, mga kaibigan, hindi literal na puso physically, kundi walang puso na talaga siya nakatulad sa Diyos, na nandoon yung pag-ibig, nandoon yung habag. So, yan, mga kapatid, mga kaibigan. At pangatlo, na bunga sa kasalanan na ito, mga kapatid, ay ang kasalanan na ito ay mag-aalipin sa atin. Kaya nga, may sinasabi si Pablo, mga kapatid, gusto kong bumait, ba't hindi ko magagawa? Bakit po? Kasi ang kasalanan nito ay nag-aalipin, mga kapatid. Tingnan nyo, marami na pong gustong lumaya sa mga bisyo katulad ng pagyuyosi, paglalasing, mga kapatid, sapagkat ito'y hindi naman talaga nagdudulot ng maganda sa ating katawan, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi naman to nagdudulot ng kagandahan sa ating physical na pangangatawan. In fact, ito'y magdulot, mga kapatid, ng sakit. Pero gustuhin man ng tao na hindi na maglasing, mga kapatid, mga kaibigan, pero hindi niya magawa ito sapagkat siya'y alipin na ng kasalanan. Pero salamat, mga kapatid, pumarito ang Mesiyas, ang Kristo, para ikaw at ako na inalipin ng kasalanan na ito ay bigyan ng kalayaan. So ano pa, mga kapatid, mga kaibigan, pang-apat na bunga ng kasalanan na ito, mga kapatid, ay tayo po sa wikang banyaga, recovery of sight to the blind. Ang lahat ng mga bulag ay padilatin muli. Sabi dito, mga kapatid, mga kaibigan, sa ating binasa, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga duka ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakita muli. So, actually, my dear brothers and sisters in Christ, my dear friends, spiritually, hindi po tayo bulag, mga kapatid, ever since. Sapagat nang tayo ipinanganak ng mundong ito, ng ating magulang, mga kapatid, mga kaibigan, nandoon yung tinatawag na inosente pa tayo. Wala tayong bahid na kasalanan. But
the time come na tayo po ay nagkaroon, mga kapatid, mga kaibigan, na tinatawag na we can make decision. Mayroon na tayong kakayahan para magdesisyon, mga kapatid. Nakakalungkot kasi naimpluwensyahan nga tayo sa kaaway, mga kapatid, mga kaibigan, yung ating mga ginagawa, yung ating mga sinusunod ay ito'y sa kasamaan na, mga kapatid, mga kaibigan, kaya tayo po'y nabulag. Pero salamat sa magandang balita, pumarito ang Kristo, pumarito ang Mesiyas, mga kapatid, mga kaibigan, upang ang mga bulag na sila'y makakikita. Tayo ay idilat muli yung ating mga espiritual na mga mata. At ang panghuli, mga kapatid, mga kaibigan, is to set at liberty those who are oppressed. Tayo po, mga kapatid, mga kaibigan, ay bigyan ng kalayaan sa pagsisiil sa atin, mga kapatid. Tayo ay maging malaya sa pagsisiil ng demonyo ni Satanas sa ating mga buhay. Sabagat ang kasalanan na ito ay tayo po'y sisiilin, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya ano nga sinabi, kung ano man ang tinatanim natin, siyang maging bunga, mga kapatid, mga kaibigan. So, pag tayo po'y nagtatanim ng kasalanan na ito, mga kapatid, mga kaibigan, may kapangyarihan ang kaaway na sisilin tayo. Pero salamat sapagat pumarito ang Mesiyas, pumarito ang Kristo, mga kapatid, mga kaibigan, para bigyan tayo ng kalayaan, my dear brothers and sisters in Christ. Okay? So, pangatlo na puntos na makita natin dito, mga kapatid, makita natin sa verse 20 to verse 27. Ano yon? Jesus teaches on Isaiah 61 verse 1 and 2. So kanina binasa ng Kristo Jesus, ng ating Panginoon, ang Isaiah 61 verse 1 and 2. Ngayon naman, nagturo na siya tungkol, mga kapatid, mga kaibigan, sa Isaiah chapter 61 verse 1 and 2. Ano nangyari, mga kapatid, mga kaibigan, doon sa loob ng sinagoga? Verse 20, nilulon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo, nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. Actually, pagkatapos ng pagbasa natin pa, binalik ito sa tagapagpamahala at siya'y umupo, mga kapatid. Umupo siya sa harapan ng mga tao na nandoon sa sinagogang iyon. Hindi siya bumalik sa kanyang upuan, kundi umupo siya sa harapan para magturo, mga kapatid. Okay, so yan po, my dear brothers and sisters in Christ. Makita natin dito ng Kristong ito, ang Mesiyas na ito, mga kapatid, ay handang magturo sa bawat isa. Meaning to say, nandito, available sa atin na ngayon ang kanyang banal na salita, ating pag-aralan ito, ating pagnilayan ito, at handa ang Mesiyas, mga kapatid, para tayo ay turuan, mga kapatid, ng katotohanan na magpapalaya sa ating lahat, mga kapatid. At ang maganda pa na sinabi dito, mga kapatid, mga kaibigan, sabi dito, at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Ulitin ko, anong sabi sa verse 21? At sinabi sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. So my dear brothers and sisters in Christ, as we hear the Word of God,
most especially, mga kapatid, mga kaibigan, if we have faith in Him, tinitiyak ko sa inyo, mga kapatid, mga kaibigan, na magaganap ang salita ng Diyos, mga kapatid, sa ating mga buhay. Sabi niya dito, natupad ngayon ang bahaging ito sa kasulatan. So, my dear brothers and sisters in Christ, nagkaroon ng katuparan. Kaya mga kapatid, ikaw ngayon na sinisiil ng kaaway na ito, magkakatupad ito, mga kapatid. Ayon po sa sinabi ng ating Panginoon. Ikaw ngayon na may karamdaman, magkakatupad ito na ikay pagalingin ng ating ikaw ngayon na may suliranin, magkakatupad ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, sa araw na ito. Ang iyong kailangan na solusyon, mga kapatid, mga kaibigan. But take note, we need faith, my dear brothers and sisters in Christ, my dear friends. So, yan po, napakagandang balita na galing sa ating Mesiyas, na galing sa Kristong ito, mga kapatid, na matutupad ang kanyang mga salita, mga kapatid. At dito, makita din natin, mga kapatid, mga kaibigan, na namangha ang mga tao sa mga tinuturo ng ating Panginoon. At sinabi niya sa kanila, verse 22, pinuri siya ng lahat at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum. So makita natin dito, my dear brothers and sisters in Christ, kahit ganun sila namangha, they were amazed to the teaching of the Lord Jesus, of the Christ, the Lord, mga kapatid, ang Kristong Jesus na ito. Ganun sila namangha. Pero, my dear brothers and sisters in Christ, totoo talaga, pag walang pananampalataya, hindi tayo nakakalugod sa Diyos. Sabagat, mga kapatid, mga kaibigan, familiar nila si Jesus, although nakita nila yung kaibahan talaga ng ating Panginoon. Sabagat, mga kapatid, mga kaibigan, sa kanilang lugar, siya lang kakaiba talaga na napansin nila na kung may nagugutom, mga kapatid, at may pagkain ito, binibigyan ng ating Panginoon ang mga nagugutom na ito. At sino man yung walang damit, mga kapatid, yung sobrang damit ng ating Panginoon ay binibigay niya ito, my dear brothers and sisters in Christ. At sino man yung may mga karamdaman, mga kapatid, mga kaibigan, ay talagang binibisita ng ating excuse me, mga kapatid, binibisita ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, mga kapatid, so, makita natin dito, mga kapatid, mga kaibigan, na kahit ganon ang nakita nila, mga kapatid, mga kaibigan, hindi pa rin sila sumampalataya sa ating Panginoon. Kaya, nagbigay siya ng halimbawa tungkol ni Isaias at ni Elias, mga kapatid, mga kaibigan, ni Elias at kay Eliseo, Elijah and Elisha. Sapagkat nakakalungkot, mga kapatid, doon sa Jerusalem, doon sa Israel, mga kapatid, particular sa buong Israel, kakonti lang talaga ang siyang nanalig sa kanila, mga kapatid, kay Elijah at kay Eliseo, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya saan sila pinadala, mga kapatid? Doon sa mga hintil na siyang sumampalataya sa kanila, na sila'y naniwala sa mga propetang ito, mga kapatid. Kaya sa balo,
doon pinadala si Elijah, at si Eliseo naman, si Naaman naman, mga kapatid, ang pinagaling niya, my dear brothers and sisters in Christ. Kaya dito makita natin na yung tukso ng kaaway, mga kapatid, sa mga taong ito, sabagat hindi sila sumampalataya. Kasi naririnig na nila ang tungkol sa pagiging Kristo, sa pagiging Mesiyas ng Jesus na ito, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya nasabi nila, kung ikaw ang iyong sinasabi o na ikaw ang Kristo, gumawa ka ng kababalaghan. Para bang, di ba, sinabi ni Satanas, if you are the Son of God, if, yung salita, kung, mga kapatid, if you are the Son of God, kung ikaw, so, nandoon yung doubt, nandoon yung walang pananampalataya, mga kapatid, at yung pangalawa ring tukso ng kaaway na ito, ng demonyo na ito, na sabi niya, mga kapatid, mga kaibigan, kung ikaw anak ng Diyos, magpatihulog ka. Sabagkat sasuluin ka ng mga anghel para hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. So, my dear brothers and sisters in Christ, dear friends, dapat po, tungkol sa ating Panginoon, dapat tayo magdadalawang isip kung hindi sumampalataya tayo sa Kanya, mga kapatid, mga kaibigan, para makamtan natin ang kababalaghan na gawin niya sa ating mga buhay, yung katugunan sa lahat nating mga pangangailangan. So, naalala ko rin minsan yung ama, mga kapatid, na kung saan inalipin ng masamang espiritu ang kanyang anak, mga kapatid, na galing ating Panginoon, at kasama niya yung tatlo niyang mga alagad na siya po'y nagbagong nag-transfigure doon sa taas ng bundok, mga kapatid, mga kaibigan, nang bumaba sila, sinalubong sila ng ama at maraming tao na humingi sa ating Panginoon na pagalingin, palayain sa masamang espiritu ang kanyang anak, na inalihan ng masamang espiritu. At sabi ng ama, kung kaya mo na pagalingin, palayain ang aking anak, sabi ng ating Panginoon, anong kung kaya mo? Sa taong may pananalig ay walang imposibleng bagay sa kanya. Pero ang maganda na ginawa ng ama na yon, mga kapatid, sabi niya, tulungan mo ako. Ako'y sumampalataya, ako'y nanalig. Panginoon, tulungan mo kakulangan sa pananalig. Kaya pinagaling ngayon ng ating Panginoon ang kanyang anak. Ganun din, my dear brothers and sisters in Christ, para matamasa, para maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos dito, ng Kristong ito, tayo po ay sumampalataya sa Kanya, mga kapatid, mga kaibigan. At pang-apat na puntos dito, my dear brothers and sisters in Christ, makita natin, Jesus walks away from a wicked person. Jesus walks away from a wicked persons. Naglakad palayo ang Panginoong Jesus o ang Jesus, ang Kristong Jesus na ito, palayo sa mga masamang tao. Lumakad palayo ang Kristong Jesus na ito sa mga taong masama. Jesus Christ walks away from a wicked persons, mga kapatid, mga kaibigan. So, makita niyan natin sa verse 28 to verse 30. So, makita natin dito, mga kapatid, anong reaksyon nila sa sinabi ng ating Panginoon. Kasi ganun ang tao na ng
ng kadiliman, ng kaaway, pag sila po ay natatamaan, instead na magpakababa at magsisi sa kasalanan, sila pa'y galit, mga kapatid. Kaya ano nangyari? Verse 28, galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Take note ha? Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Imagine, mga kapatid, mga kaibigan, sa lahat na nandoon sa sinagoga na mga kababayan niya, mga kapatid, na sa lugar na kung saan siya lumaki, mga kapatid, ay galit na galit sa kanya. So makita mo talaga yung pagka-impluensya ng kadiliman sa kanilang mga buhay, mga kapatid. Kasi makita mo na yung ginagawa ng ating Panginoon na nandoon talaga yung kabutihan, nandoon talaga yung gabay ng Diyos, nandoon talaga yung kamay ng Diyos, yung presensya mismo ng Diyos ay nasa ating Panginoon, mga kapatid. Pero nang sila'y napagsabihan na yon, mga kapatid, mga kaibigan, hindi naman yon sinabi ng ating Panginoon para sila'y mainsulto, mga kapatid, kundi ito po, my dear brothers and sisters in Christ, sinabi ng ating Panginoon para sila'y magising sa kanilang pananampalataya para sa katulad ng ginawa niya sa isang inang hintil na humingi ng ating Panginoon na tulungan ang kanyang anak na inalihan ng masamang espiritu. In fact, tinawag pa nga niya ito ng tuta, mga kapatid, mga kaibigan. Pero ang babaeng ito, sapagkat may totoong pananalig siya, hindi siya, my dear brothers and sisters in Christ, nagalit, bagkos tinanggap niya kung ano yung tawag niya sa ating Panginoon, mga kapatid. At ano nangyari, my dear brothers and sisters in Christ, ang ating Panginoon ay nagbigay ng comment sa kanya na napakalaki ang iyong pananalig. Umuwi ka at magaling na ang iyong anak. Ganon din ang mangyari, mga kapatid, kung tayo po'y mananampalataya, manalig sa ating Panginoon. Pero nakakalungkot, sinabi dito, mga kapatid, umalis ang ating Panginoon sa mga taong ito na masasama. He walked away, mga kapatid, mga kaibigan. Jesus walks away from a wicked person. So, kung ikaw talaga ay masama, ay palayo na aalis ang Panginoong Jesucristo. At ang panglima na puntos na makita natin dito, my dear brothers and sisters in Christ, my dear, ang kababalaghan ng ating Panginoon. Humingi sila ng kababalaghan, humingi sila ng himala, mga kapatid, pero may pinakita na kababalaghan ang ating Panginoon sa kalagitnaan nila. Anong sabi dito, mga kapatid, mga kaibigan? Nagtindigan, verse 29, nagtindigan sila at ipinagtabuyan siya palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Kasi itulak nila doon sa burol na yon, mga kapatid, at pagkatapos ng nahulog na nila hanggang mamatay, mga kapatid. Pero anong nangyari? Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. So, dito mo makita, mga kapatid, mga kaibigan, ang kababalaghan. Hindi nila napatay ang ating Panginoon. Bakit? My dear brothers and sisters in Christ, pinakita niya yung kababalaghan, mga kapatid, mga kaibigan. In fact, ano nangyari? Dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Siya'y naglalakad, mga kapatid, mga kaibigan, ni hindi sila nakapigil sa ating Panginoon para gawin nila ang plano nila, mga kapatid. So, diyan natin makita na kahit anumang planuin natin ng masama sa ating Panginoon at sa kanyang mga alagad, mga kapatid, mga kaibigan, pag hindi ito ipinahintulot ng Diyos, hindi ito
mangyayari, mga kapatid. Kaya kababalaghan yon, napakalaking kababalaghan na balak nila na patayin ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon naglalakad lang palayo sa kanila. So, yan po mga kapatid, mga kaibigan, at tayo po yung manalangin. Lord, maraming salamat sa minsay na iyong inihayag sa amin sa mga oras na ito. Kaya humingi kami ng kapatawaran na minsan, O Lord God, umasal kami katulad ng mga tao sa Nazareth, O Lord, na hindi lubos at hindi sumampalataya sa iyo. Minsan, pinapaintulot namin yung impluensya ng kaaway, kaya nabalot ng kadiliman ang aming mga puso. Pero naririyan ka, O Lord God, upang maging Kristo namin, maging Mesiyas namin, para maging malaya kami sa mga bunga ng kasalanan na ito at magkaroon kami ng bunga ng Espiritu, ng banal na Espiritu. So Lord, patuloy kami nagpapakumbaba, iningi namin ang kapatawaran ang lahat ng mga ito, and we do believe you are just and faithful to forgive our sins, at inangkin namin ngayon na malinis na kami at karapat-dapat sa iyo. Kaya patuloy namin inilagak sa iyo ang aming sarili. We offer ourselves in you as a holy living sacrifice, O Lord God. At ikaw na aming susundan, Panginoon, ang iyong kalooban na ang iyong mga salita na ang aming isa sa buhay. Kaya Lord, patuloy mong bigyan ng solusyon ang lahat ng may mga problema ngayon at patuloy mong pagalingin ang lahat ng may mga karamdaman ngayon mula ulo hanggang talampakan sa pangalan ni Kristo Jesus. At ikaw na po patuloy magbigay kapayapaan sa bawat buhay na ito'y maraming mga suliranin. Ikaw na magbibigay ng kapayapaan. So Lord, ito't samot dalangin namin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesukristo, kami nananalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At mga kapatid, hinahamon ko kayo na patuloy lang tayo manalig sa Mesiyas, sa Jesus na Kristo na ito. Maraming salamat, and God bless us all.